Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rodel Palilio, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Natulala si Han Sanchen sa mismong lugar. Natatakot sa darating. Napakalaki nito, kung gusto mong maghanap ng blankong mata, paano mo ito mahahanap? Si Han Sanchen ay hindi isang taong madaling sumuko, ngunit sa sandaling ito, talagang gusto na niyang sumuko. Ito ay hindi maaaring gawin sa lahat. Nanlumo, direkta niyang iwinagayway ang space ring, at ang mga babae at si Ivory ay mabilis na pinakawalan ni Han Sanchen. Matagal na, at kung hindi na nila ito ilalabas muli, natatakot si Han Sanchen na baka masuffocate sila sa loob. Sure enough, pagkalapag pa lang ng mga babaeng ito, marami na sa kanila ang tumutulo na ng pawis, ang pangit ng mukha, at naso-suffocate sila sa saradong kapaligiran na iyon. At si Ivory ay walang anumang problema. Para sa kanya, ito ay pediatrics lamang. Labas na tayo. Nasaan ito? Bakit puro puti? Ate Fairy, saan tayo? Maraming mga mukha ng kababaihan ang talagang nagpapakita ng isang uri ng pag-asa. Gayunpaman, ang pag-asa na ito ay tiyak na masira. Hinawakan ni Han Sanchen ang kanyang lalamunan, huwag kang mag-alala, lahat, hindi lang sandali para makalabas sa piitan na ito, ilalabas ko ang lahat sa lalong madaling panahon. Alam ni Ivory sa ilang segundo na maaaring may problema si Han Sanchen, kaya hindi na siya nagtanong ng marami, at nagmamadaling tumulong para patahimikin ang lahat. Mga ate, huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa iyo noong nasa loob ako, ngayon lang na asawa ko si Han Sanchen, at tiyak na ilalabas niya tayo. Napatingin si Han Sanchen kay Ivory na medyo nanlulumo. Kailan ba nagsimulang magyabang ang babaeng ito? Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, tila ang isang lalaki ay maaaring ipagmalaki ang kanyang sariling babae ang pinakamalaking pagpapala sa buhay. Isasama ko sila, okay. Mahinang tanong ni Ivory nang lumakad siya palapit kay Han Sanchen matapos siyang pakalmayan. Masyadong matagal ang barkada. Ang pagkakaroon ng isang lugar kung saan maaari silang lumipat ay talagang mas nakakatulong sa kanilang stress. Bukod dito, ang kasalukuyang sitwasyon sa sobrang puting mundo ay hindi malulutas sa maikling panahon. Sa pag-iisip nito, tumanggaw si Han Sanchen bilang pagsang-ayon. Mabilis na hinayaan ni Ivory na maghiwa-hiwalay ang lahat at malayang kumilos. Makalipas ang halos 10 minuto, nakabalik siya ng maluwag. Paano? Hindi ba nakakalito? Mahinang tanong niya. Tumanggaw si Han Sanchen, ang lugar na ito ay mas malaki at mas walang hangganan kaysa sa dating madilim na espasyo, at ang labasan ay purong puti din. Sa makatuwid, kami ay direktang natigil dito at hindi mahanap ang labasan. Maghanap ka ng puti sa puti. Malaki ang ulo ni Ivory. Ang pagtingin sa buong puting mundo, hindi banggitin ang paghahanap ng mga puti, sapat na upang makahanap ng ibang kulay. Akala ko, mayroon bang anumang paraan upang mahanap ang puti sa puti, na mas epektibo? Kahit na ang puti at puti ay magkaparehong kulay, dapat may ilang pagkakaiba. Sabi ni Ivory. Tumingin si Han Sanchen kay Ivory, naghihintay sa kanyang susunod na pangungusap. Naaalala mo ba na kapag nagda-drive tayo sa Earth, minsan nagkakabangga tayo? Tanong ni Ivory. Halos hindi na ito kailangang alalahanin ni Han Sanchen, dahil karaniwan na iyon. Habang nagmamaneho siya, halos hindi niya maiwasan ang problemang ito. Anong gusto mong sabihin? I mean, lagi naman tayong magda-touch up ng pintura kapag nabunggo, di ba? Tumanggaw si Han Sanchen. Para mahirap makakita ng mga depekto sa mga nasirang lugar, madalas tayong gumastos at gumagamit ng tinatawag na orihinal na pintura, di ba? Tama yan. Pero alam mo ba, kahit gaano pa kaganda ang orihinal na pintura,
Kahit ang pintura na binili mo ay ang natitirang pintura sa orihinal na pintura ng sasakyan mo. Pero kapag nahawakan mo na, magkakaroon ba ng pagkakaiba ng kulay? Siyempre alam ito ni Han Sanchen. Gayunpaman, karamihan sa orihinal na pintura ng kotse ay maaaring masakop ang karamihan sa mga bahid sa ilalim ng pagkakayari ng master. Ito ay halos imposible upang sabihin sa mata. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi ito makikita. Sa pag-iisip nito, biglang naintindihan ni Han Sanchen, alam niya ang sinasabi ni Ivory. Asawa, matagal ko nang sinabi na ikaw ang pinakamatalinong babae sa mundo. Pinagmumulan ng ilaw. Storytelling channel sa YouTube. Oo, ito ang pinagmumulan ng liwanag. Sa ilalim ng ilang partikular na pinagmumulan ng liwanag, magkakaroon ng iba't ibang anggulo sa pagtingin. Natural, iba ang nakikita mo. Nakita ni Han Sanchen ang pagkakaiba sa mga pantulong na kulay sa kasong ito. Ang paalala ni Ivory, sa katunayan, ay ganap na napuno ang blankong espasyo na gustong hanapin ni Han Sanchen na kalahating kulay. Ang pamamaraang ito ay mahusay. Hindi na makapagsalita pa, direktang gumamit si Han Sanchen ng bakas ng totoong enerhiya, at pagkatapos ay biglang tumaas ang panloob na alitan, at sa isang iglap, isang apoy sa kanyang kamay ang tumuwid. Sinamantala ni Han Sanchen ang liwanag ng apoy, maingat na pinagmasdan ang paligid ng liwanag ng apoy. Oo naman, sa ilalim ng pag-iilaw ng liwanag, ang nakapalibot na puti ay may ibang kakaibang kinang. Ito ay magaan, ngunit ito ay sapat na. Go and call everyone together, balik ka muna at magtago. Marahan na sinabi ni Han Sanchen kay Ivory. Mabilis na pinatawag ni Ivory ang mga tao pabalik, at pagkatapos ay muling pumasok sa storage space upang pansamantalang sumilong. At si Han Sanchen ay hindi walang ginagawa, at susunugan ang katahimikan sa pinakamaraming lawak, at kasabay nito, ang apoy sa kalangitan sa kanyang kamay ay ibinibigay din sa sukdulan. Matapos magawa ang mga bagay na ito, sinimulan ni Han Sanchen ang sarili niyang pagganap. Direkta niyang binaril si Fenji, at hinayaan itong magmaneho ng kanyang tunay na enerhiya patungo sa kalangitan na parang nagniningas na araw, habang ang apoy sa kalangitan, na mayroon ding asol na apoy, ay parang asol na scanner, na mabilis na gumagalaw sa paligid. May sinag ng apoy sa tuktok ng ulo, at may asol na liwanag sa ibaba, na mukhang isang partikular na eksena sa teknolohiya ng lupa. Bagamat nakakakonsumo ito ng maraming Han Sanchen at medyo mahal ang kanyang paningin, ito rin ang tanging pinakaligtas na paraan sa ngayon. Si Han Sanchen ay hindi nagmamadali, at ang bagay na ito ay hindi makukumpleto sa maikling panahon. Pinili niyang magtrabaho ng dahan-dahan at gumawa ng mga dula. Lumipas ang 10 minuto, at naskan na ni Chanwo ang buong lugar nang walang anumang nakuha. Kaagad pagkatapos, mabilis na iniskan ni Han Sanchen ang pangalawang lugar. Pagkatapos, isa pang pangatlo. Ang lahat ay nagpapatuloy sa maayos na paraan. Sa lalong madaling panahon, ang ika-4 na lugar ay nagsimulang mag-scan. Ito rin ang huling lugar. Sa pagkakataong ito, maingat na nag-scan si Han Sanchen. Dahil dito malamang na umiral ang labasan. Siyempre, kung hindi rin ito gagana dito, maaari rin itong magsilbing simula ng pangalawang pag-ikot ng pagsusuri. Maaaring isave ng layout na ito ang isa sa mga surface ng inspection at makatipid ng maraming oras. Sa lalong madaling panahon, ang pang-4 na lugar ay nascan din. Ang inaasahan ni Han Sanchen ay wala pa ring tinatawag na export, na normal. Ang pinagmumulan ng liwanag ay naruroon, ngunit kung minsan ito ay madalas na nangangailangan ng isang espesyal na tuktok na anggulo upang makita ang pagkakaiba. So, nagsimula na naman ang second round. Pagkatapos, ang ikatlong round. Pang-4 na round. Nang ikalawang round na ng ikalimang round, biglang nahanap ni Han Sanchen, na halos natutulog, ang isang anino na dumaan. Bagamat maliit ito talaga ang matagal nang hinihintay ni Han Sanchen. Nandito ka talaga. Agad na pinatigil ni Han Sanchen ang pagpapatakbo ng Skyfire, at pagkatapos ay isang lumilipad na katawan ang direktang sumugod. Pinulot ang apoy sa kalangitan. Paulit-ulit na iniskan ni Han Sanchen ang tinatayang posisyon ng anino ngayon, at sa wakas, sa isang tiyak na anggulo, itinakda ni Han Sanchen ang posisyon nito. Kaya hindi makatwiran na ang mga tao ay maaaring mangibabaw sa mundo. Malayo man ang katawan mo sa demon race ko, ang galing talaga ng utak mo.
Makakahanap ka talaga ng ganyang labasan, Han Sanchen, meron ka talaga. Gayunpaman, may gusto akong pag-usapan sa iyo kapag lalabas ako. Narinig ang boses ng dragon. Si Han Sanchen ay nalubog sa kagalakan at kasabikan, at hindi nag-isip, bakit, gusto mo akong purihin? Huwag kang mag-alala, narito ang ating relasyon, kahit na dumating ang halimaw sa iyo balang araw, tutulungan kita. Nang marinig ang mga salita ni Han Sanchen, natahimik si Molong at inilibot ang kanyang mga mata. Kung natatakot ako kahit isang segundo, magsisisi ako kahit isang buhok. Originally, may gusto sana akong sabihin sa'yo na importante, baka may gusto ka, pero sinabi mo talaga. I bother. Nang bumagsak ang mga salita, diretsyong pinili ng dragon na tumahimik. Medyo nalilito si Han Sanchen, anong sitwasyon? Fuck, wait a minute, listen to my explanation, I found something just now, and happily nodded. Aaron. Longlong. Sumunod, kahit anong isiga ni Han Sanchen, pipigilan ng Magic Dragon ang Buddha na lumubog sa dagat, at walang echo. Walang ibang paraan, lumabas ka muna at pagkatapos, sa isa pang kislap ng liwanag, dumaan si Han Sanchen sa butas ng karayom at tumalon palabas sa sobrang puti na mundo. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, mayroon ng maputik na bukid sa harap ni Han Sanchen. Dinilat niya ang kanyang mga mata, only to realize na ang lugar na kinaroroonan niya ay nasa mabahong putik pala. Ang amoy ay halos abot langit, at ang baho ay walang kapantay. Maging si Han Sanchen ay kailangang magmadali upang dalhin ang kanyang nakakagalit na enerhiya para ihiwalay siya. Kung hindi, kailangan niyang mamatay sa lugar. Gayunpaman, kahit na ganoon, tiniis ni Han Sanchen ang lahat ng ito at nagsimulang maghanap sa paligid. Sabi ng Magic Dragon, kung ganito ang inaayos ng kabilang partido, ang resulta ay hindi dapat maliit ang katawan nito. Ito ay medyo madaling gawin. Madaling hanapin. Hindi nagtagal, nang alisin ni Han Sanchen ang putik sa ilalim ng kanyang mga paa, isang pulang dugong bakal na sheet ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang paghawak sa piraso ng bakal na ito hanggang sa ibaba, sa lalong madaling panahon, isang bagay na katulad ng isang bakal na kahon ang nagpakita ng orihinal nitong hugis. Direktang ginalaw ni Han Sanchen ang kanyang kamay at hinayla ito palabas. Halos katulad ng hula ni Molong noong panahong iyon, ang lawak ng kaong bakal na ito ay talagang mga ilang metro kwadrado. Ang haba at lapad ay nasa pagitan ng 1 o 2 metro, solid, at napakabigat. Kahit na talagang may kakayahan si Han Sanchen, kailangan ng maraming pagsisikap. Sa pagtingin sa kakaibang kahon na ito, si Han Sanchen ay napabuntong hininga. Kung tutuusin, mahirap para sa kanya na isipin na sila ni Ivory ay nakulong ng napakatagal sa ganoong basura. Kung hindi dahil sa kanilang kakayahan at katalinuhan, mas lalo silang magpapasama sa lugar na ito. Baka habang buhay kang makulong dito. Matapos ay drag ang kahon at direktang dalhin ito sa isang malinis na lugar, pinakawalan ni Han Sanchen ang mga tao sa space ring. Pagkatapos nito, ang bakal na kahon ay inilagay sa singsing. Nang bumalik ang isang grupo ng mga babae sa Demon Castle, halatang sobrang excited sila, at marami pa nga ang napaluha sa excitement. Pagkatapos, may nanguna, at sa sumunod na segundo, lahat ay lumuhad sa harap ni na Ivory at Han Sanchen. Salamat sa dalawang benefactor sa inyong pagliligtas. Hinding-hindi namin makakalimutan ang kabaitang ito. Oo, kayong dalawa ay tunay na Diyos. Kung kayong dalawa ay may anumang pangangailangan, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong, at gagawin namin ang aming makakaya upang matulungan kayo. Dalawang benefactor, sumamba muna tayo ng 3 beses. Nang bumagsak ang mga salita, lahat ay malapit ng yumuko. Ang enerhiya sa kamay ni Han Sanchen ay direktang humadlang sa kanilang ibaba ang kanilang mga ulo. Sa oras na ito, umiling siya at nakangiting sinabi, lahat, ang tinatawag na kalsada ay kawalan ng katarungan, gumuhit ng kutsilyo upang tumulong. Ayaw naming may makuha kang kapalit sa pagligtas mo, kaya hindi na kailangang ganito. Nagmamadali din silang tinulungan ni Ivory isa-isa. Having said that, but, after all, you have saved so many of our lives. Kung hindi natin ito ipinahayag, hindi natin malalampasan ang pagsubok. I really don't need to do this. If you are more polite, then I will lock you in one by one. Hindi napigilan ni Han Sanchen na magpanggap na natatakot.
Isang grupo ng mga babae ang nagmamadaling umiling. Malinaw, walang gustong mamuhay na parang baboy at aso. Nang makita silang ganito, alam din ni Han Sanchen na nagbunga ang kanyang munting pananakot. Kung ayaw mong bumalik, walang sino man ang pinapayagang magsabi ng anumang pasasalamat. Tumanggo ang mga babae. Nga pala, benefactor, ayaw mo ng kabayaran namin, pero kailangan mong umalis dito sa lalong madaling panahon. May nagpaalala. Sinabi ng isang tao na pagkatapos nito, maraming tao ang agad na tumugon. Tama, benefactor, umalis na kayong dalawa dito ng mabilis. Hindi mo alam, ang Demon Castle ay lubhang delikado ngayon. Oo, hindi lang basta-basta hinuhuli nila ang mga babae, pero hindi rin nila banibitawan ang mga lalaki. Marami sa ating mga tauhan sa lungsod ang namatay sa trahedya tulad nito. Lumabas ka muna dito, sasakupan ka ng mga ate natin. Bagamat karamihan sa mga babaeng ito ay walang armas, at marami sa kanila ay hindi man lang marunong magtanim, ngunit pagdating sa pagprotekta kay Han Sanchen at Ivory mula sa pag-alis, ang bawat isa sa kanila ay mas matapang kaysa sa isa, at walang sino man ang umatras. Marahan na ngumiti si Ivory, mga kapatid, lubos akong nagpapasalamat sa inyong pagmamalasakit, ngunit hindi kami pupunta ni Sanchen kahit saan pansamantala. Para sa inyo, huwag kayong mag-alala, dahil hindi huhulihin ni Chan Mobao ang sino man sa hinaharap. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!